Walong mythical creature na kilala sa Pilipinas. Ang kapre ay isang nilalang sa mitolohiyang Filipino na karaniwang inilalarawan bilang isang malaking lalaking nakaupo sa malaking puno at may hawak na tabako. Ito ay kilala sa pagiging malakas at matangkad, at madalas itong nakikita sa mga gubat o malalawak na kagubatan. Ang kapre ay sinasabing may abilidad na magpahayag ng matinding taba at magsindi ng malalaking sigarilyo. Sa mga kwento, ang kapre ay kadalasang inuugnay sa mga pangyayari tulad ng pagtawid ng mga tao sa kanilang teritoryo o paglalakad mag-isa sa kagubatan. Tinatakot ng mga kwento ang mga tao sa pagbabanta na kapag sila'y nahuli nito, maaaring pagtripan o pagbiyakin ang kanilang mga kaluluwa. Ang duwende ay isang uri ng maliit na espiritu o nilalang sa mitolohiyang Filipino. Karaniwang itinuturing na may masamang hangarin ang mga duwende, kaya't pinaniniwala ang maaari silang magdulot ng kapahamakan o gulo sa mga tao, lalo na sa kanilang tahanan o sa kanilang ari-arian. May iba't ibang uri ng duwende depende sa rehiyon ng Pilipinas. Mayroong mga duwende na inilalarawan bilang maliit na tao na may maputing balat at nangunguha ng pagkain mula sa mga tahanan. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, karamihan sa mga kwento tungkol sa mga duwende ay nagpapakita ng kanilang kakayahang mang-aliw o magpaiyak sa mga tao, depende sa kanilang trip. Ang White Lady ay isang uri ng espiritu o nilalang na popular sa mga kwentong bayan at mitolohiyang Filipino. Karaniwan itong inilalarawan bilang isang babaeng may maputing damit o kaya'y nag-aanyong patay na may puting damit na lumalabas sa gabi sa mga lugar na may mga kakaibang pangyayari o kaugnayan sa kababalaghan. Ang White Lady ay madalas na konektado sa mga kwentong may kinalaman sa trahedya o kamatayan. May mga kwento na nagsasabi na ang White Lady ay isang umiiyak na kaluluwa na hindi makapagpahinga o may hindi natapos na misyon sa mundong ito. Ito rin ay tinuturing na pampalipas takot sa mga lugar na pinaniniwala ang saksi sa hindi kapanipaniwalang pangyayari o sakuna. Ang bungisngis ay isang salitang Filipino na tumutukoy sa isang uri ng nilalang sa mitolohiyang Filipino. Ito ay kilala sa pagiging masaya at palakaibigan, at madalas na iniugnay sa mga kwento at pabigkas sa mga kababalaghan. Karaniwang inilalarawan ang bungisngis bilang isang mukhang makulit na nilalang na palaging ngumingiti o natatawa, kaya tinawag itong bungisngis. Sa konteksto ng mga kwentong bayan, ang bungisngis ay maaaring makakita o makipaglaro sa mga tao, ngunit hindi naman itinuturing na mapanganib o masama. Sa halip, ito ay isa sa mga mabait na nilalang na nagpapakita ng kasiyahan at katuwaan sa mga lugar na pinaniniwalaang may mga supernatural na pangyayari. Ang bungisngis ay bahagi ng kulturang Filipino na nagpapakita ng mga pabigkas at mga nilalang na nagpapakita ng kabutihan at masaya sa paligid nila. Ang daligmata o lamang lupa ay isang popular na karakter sa mitolohiyang Filipino. Ito ay isang nilalang na karaniwang inilalarawan bilang isang magandang babae na may kakayahan na makipag-ugnayan sa mga elementong lupa, tulad ng mga halaman, puno, at mga hayop. Ang lamang lupa ay madalas nakilala sa kanyang kabutihang loob at pagiging mabait sa mga taong may mabubuting kalooban. Tabi-tabi po, ang sinasabi natin kapag nakakaharap ng hindi pamilyar na lupa upang humingi ng pahintulot sa posibleng mitolohikal na mga naninirahan sa paligid. Ang mga ito ang mga espiritong nagbabantay sa ating mga lupain o kahit sa ilalim nito. Isa sa mga espiritong ito ay ang daligmata mula sa kulturang Bisaya. Ang daligmata ay kumukuha ng anyo ng isang hayop na ang balat ay takip ng maraming kumikislap na mga mata na tanging makikita lamang sa gabi. Bagaman makatutulong itong laman lupa sa paghahanap ng nawawalang bagay, maaari rin itong magnakaw ng kaluluwa ng isang taong nananaginip. Sa mitolohiyang Bisaya, ang tahamaling ay isang nilalang na kilala bilang isang masamang espiritu. Ipinapakita ito bilang isang uri ng di kilalang nilalang na maaaring magdulot ng kapahamakan o hinagpis sa mga tao. Karaniwan itong inuugnay sa mga kwento ng kababalaghan at mga kakaibang pangyayari sa kapaligiran. Ang detalye hinggil sa tahamaling ay maaring mag-iba depende sa lugar at tradisyon sa Bisaya. Karaniwan itong bahagi ng mga kwentong bayan na naglalarawan ng mga mapanganib na mga nilalang na nagbibigay ng takot o pagkatakot sa mga tao. Tagapangalaga ng kagubatan at tagapag-alaga ng mga hayop, maaaring akalain mo na ang espiritong ito ay isang babaeng tao na naninirahan sa puno ng balete sa mga lupain ng mga bagobo. Ngunit ang kaibahan nito ay may pulang balat ang anitong ito.
Bilang tagapangalaga ng kagubatan, kinakailangan muna itong sambahin sa pamamagitan ng mga handog bago kanila pahintulutang mangaso ng mga hayop. Si Mebuyan ay isang diyosa sa mitolohiyang Bisaya, partikular sa kulturang Visayan. Siya ay kilala bilang diyosa ng tubig at mga ilog. Ayon sa mga kwento, si Mebuyan ang tagapangalaga ng mga likas yaman sa ilalim ng tubig, kabilang ang mga isda, iba't ibang uri ng buhay dagat. Bilang isang diyosa ng tubig, si Mebuyan ay itinuturing na mahalaga sa mga komunidad na umaasa sa pag-aani mula sa karagatan at ilog. Kadalasan, siya ay inilalarawan bilang isang mabait na diyosa na nagbibigay ng biyaya at proteksyon sa mga mangingisda at magsasaka na umaasa sa mga likas yaman na hatid ng tubig. Ang kwento ni Mebuyan ay nagpapakita ng kahalagahan ng respeto at pangangalaga sa kalikasan, lalo na sa mga pinagkukunan ng tubig at buhay dagat na may mahalagang papel sa kabuhayan ng mga tao sa mga komunidad sa Visayas. Sa mitolohiyang Visayan, ang Onglo ay isang uri ng nilalang o espiritu na kinikilala bilang tagapag-alaga ng mga kagubatan at mga likas yaman. Karaniwang inilalarawan ang Onglo bilang isang mabangis na nilalang na may katulad na anyo ng isang hayop o kahit minsan ng isang tao. Ito ay isang kakaibang nilalang na kumakatawan sa mga elemento ng kalikasan, partikular sa kagubatan at mga pangkapaligiran. Ang Onglo ay kinikilala rin bilang isang nilalang na dapat igalang at bigyan ng tamang pagkilala upang hindi magdulot ng panganib sa mga tao. Sa ilang mga kwento, itinuturing itong may kapangyarihan at nagdudulot ng kapahamakan sa sinumang hindi nagpapakita ng paggalang at pag-alaga sa kalikasan.